Tinakot, inagaw, at binaliwala. Inagaw ng sarili kong kadugo ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay. Habang nagdurugo ang puso ko sa dilim, tahasan silang nagdiriwang sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Wala siyang kwenta, baog na, pilay pa, ang malupit na sumbat ng aking asawa. Pero tapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat, piseta por piseta. Handa na ba silang masunog sa apoy ng aking muling pagbangon? Tinakot, inagaw, at binaliwala. Inagaw ng sarili kong kadugo ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay. Habang nagdurugo ang puso ko sa dilim, tahasan silang nagdiriwang sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Wala siyang kwenta, baog na, pilay pa, ang malupit na sumbat ng aking asawa. Pero tapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat, piseta por piseta. Handa na ba silang masunog sa apoy ng aking muling pagbangon? Hayaan mo na si Clara, babe. Responsibilidad ko lang siya dahil sa utang na loob at awa. Ikaw ang mahal ko, Vanessa. Ikaw lang. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Clara nang mas matalas pa sa patalim. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng silid-aklatan. Walang kakayahang igalaw ang kanyang mga paa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok na may luya, ang paborito ni Hector kapag umuulan at malamig ang gabi. 2 oras niyang pinakuluan iyon. Tiniyak na perpekto ang lasa upang maibsan ang pagod ng kanyang asawa mula sa trabaho. Ngunit ang init ng hawak niyang mangkok ay tila walang silbi laban sa yelong unti-unting bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng silid na yon ay ang kanyang asawa, at ang kausap nito ay walang iba kundi si Vanessa, ang pinsan niyang ulila, ang babaeng pinatira niya sa kanilang bahay, pinakain, at itinuring na parang tunay na nakababatang kapatid. Narinig niya ang malambing ngunit nakakalasong halakhak ni Vanessa. Nakakaawa naman si Ate Clara. Wala na ngang pangarap dahil hindi na makasayaw, hindi pa mabigyan ng tagapagmana ang pamilya niyo. Buti na lang nandito ako para sa'yo, Hector. Ako ang magbibigay ng pamilyang matagal mo nang gusto. Ang matinding paninikip ng lalamunan ni Clara ay naging dahilan upang halos hindi siya makahinga. Walang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagbagsak. Sinusunog ang kanyang malamig na pisngi. Ang paningin niya ay lumabo. Unti-unting namanhid ang kanyang mga hita hanggang sa kanyang talampakan kung saan naroon ang lumang pilay. Ang pilay na nakuha niya nang iligtas niya si Hector sa isang aksidente 10 taon na ang nakararaan. Ang dahilan kung bakit kinailangan niyang isuko ang kanyang kumikinang na karera sa pagiging isang mananayaw. Ngayon, ang sakit ng lumang sugat na yon ay tila gumagapang pabalik upang sadyang ipaalala kung gaano siya naging isang malaking uto-uto, isang sakripisyong tinumbasan ng pagtataksil sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya sumigaw, walang eskandalong ginawa kahit na gustong-gusto niyang sipain ang pintong yon at kalmutin ang mga mukha nilang dalawa. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagdurugo ng maingay. Dahan-dahan, sa bawat mabigat na hakbang, ay umatras siya pabalik sa kusina. Pagdating sa harap ng lababo, tahimik niyang ibinuhos ang mainit at pinaghirapang sabaw. Pinanood niyang maanod ito kasama ng lahat ng pag-ibig at katapatan na inalay niya para sa lalaking yon. Hinugasan niya ang mangkok ng napakaingat. Pilit pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga daliri. Kahit sa ganitong pagkakataon, hindi niya maiwasang maglinis dahil nasanay siyang laging maayos at perpekto ang tahanang ito para sa kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa sariling refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Ang babaeng nakikita niya ay isang estranghero, isang aninong matagal nang naghihintay na mabigyan ng halaga. Sino ba talaga ang nakaharap ko araw-araw sa loob ng 10 taon
At hanggang kailan ko kayang lunukin ang lasong ito? Ang mga katanungang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinupunasan niya ang malamig na luha sa kanyang mga mata. Ang pagbukas ng pinto ng kusina ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok si Hector. Ang mukha nito ay maaliwalas at inosente. Ang nangiti ay matamis at pamilyar. Ang parehong ngiting nagpamahal sa kanya noon, ngunit ngiting nagbibigay ng matinding pandidiri sa kanya ngayon. Lumapit ito at humalik sa kanyang noo na tila ba isa siyang napakabuting asawa na walang anumang kasalanang itinatago. Babe, asan na ang kape ko? Kanina pa naghihintay ang pinsan mo sa sala. Ngumiti si Clara. Isang nangiting pinulot niya mula sa kawalan, sapat lamang upang itago ang naglalagablab na puot sa kanyang dibdib. Pilit niyang kinalma ang panginginig ng kanyang mga daliri habang iniaabot ang umuusok na tasa ng kape kay Hector. Ito na ang kape mo, babe. Pasensya na kung medyo natagalan. Malambing niyang tugon, kahit ang totoo ay gusto niyang ibuhos ang kumukulong likido sa pagmumukha ng lalaking kaharap niya. Tinanggap ito ni Hector at nagpasalamat. Humigop ng kape nang walang anumang bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Vanessa sa kusina. Suot nito ang isang bestida na binili pa mismo ni Clara para sa kanya noong nakaraang kaarawan nito. Ang amoy ng pabango ni Vanessa ay pamilyar. Ito ang mamahaling pabango na nasa ibabaw ng mesa ni Clara, ang pabangong lihim na ginagamit ng kanyang pinsan. Lumapit si Vanessa at mahigpit na yumakap kay Clara mula sa likuran. Salamat, Ate Clara. Ang swerte-swerte ko talaga sa inyo ni Kuya Hector. Kung wala kayo, baka nasa lansangan pa rin ako ngayon. Kayo ang pamilya ko. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Vanessa ay parang lason na unti-unting pumapasok sa pandinig ni Clara. Nakakasuka ang pagpapanggap. Nakakapanindig balahibo ang galing nitong maging isang maamong tupa sa harap ng taong ninanakawan nito ng buhay. Ate, pwede mo ba akong suklayan? Namiss ko kasing inaayos mo ang buhok ko. Malamig na pakiusap ni Vanessa habang nauupo sa silya. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Clara ang suklay. Dahan-dahan niyang hinagod ang mahaba at itim na buhok ng kanyang pinsan. Sa harap ng salamin sa kusina, nagtama ang kanilang mga paningin. Tinitigan ni Clara ang mga mata ni Vanessa. Naghahanap ng kahit kaunting konsensya, kahit katiting na hiya. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakadungaw sa mga mata ng kanyang pinsan ay isang mapagmataas na kinang ng kasakiman. Isang malaking sampal iyon sa pagkatao ni Clara. Ang babaeng ginagamot niya ang buhok ng buong pagmamahal ay ang parehong babaeng humihiga sa kama ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha sa salamin ay nanatiling kalmado, ngunit sa loob-loob niya, pinatay na niya ang lumang Clara na laging handang magsakripisyo. Matapos ang almusal, nagpaalam na si Hector para pumasok sa opisina at inalok nitong isabay na si Vanessa palabas. Pinanood ni Clara ang pag-alis ng sasakyan. Nang marinig niya ang pag-click ng kandado ng gate, doon lamang gumuho ang kanyang matibay na maskara. Parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya patungo sa banyo, isinara ang pinto, at doon tuluyang bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hinahabol ang kanyang hininga na kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat paghugot niya ng hangin ay may kasamang matinding sakit na tila binibiyak ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataong nakahinga siya ng malalim mula nang marinig ang usapan ng dalawa. Gusto niyang magwala, ngunit napagtanto niyang ang pag-iyak ay para lamang sa mga mahihina. At hindi na siya magpapaging mahina. Tumayo si Clara, pinunasan ang mga natuyong luha at naglakad patungo sa pinakasulok ng kanilang imbakan. Hinila niya ang isang lumang kahon na matagal nang inpoalikabukan. Sa loob nito ay ang kanyang mga kupas na sapatos sa balet, ang huling piraso ng kanyang pangarap na inilibing niya para sa lalaking hindi pala karapat-dapat.
Sa ilalim ng mga sapatos na yon ay isang maliit at kupas na calling card. Attorney Leo Fernando. Pinagmasdan niya ang pangalan sa maliit na papel. 10 taon na ang nakararaan mula nang huli niya itong kausapin. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa mga lalaking kaibigan niya noon dahil ayaw ni Hector na may ibang lalaking nakapaligid sa kanya. Isang kamangmangan na ibinigay niya ang lahat ng kontrol sa kanyang asawa. Ngunit ngayon, kailangan niya ng kakampi. Isang taong alam ang batas at hindi sakop ng kapangyarihan ng pamilya ni Hector. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Ang ilang segundong paghihintay ay tila naging isang buong taon sa kanyang isipan. Nang sumagot ang nasa kabilang linya, isang pamilyar at malalim na boses ang narinig niya, nagdadala ng kakaibang kalmado sa kanyang magulong isipan. Clara, 10 taon na. May nangyari ba? Ang maikling pag-uusap sa telepono ay nagbigay ng natatanging linaw sa isip ni Clara. Ngunit bago pa man siya makabuo ng buong plano, isang hindi inaasahang bisita ang dumating upang tuluyang durugin ang anumang natitirang respeto niya sa pamilyang ito. Ang presensya ni Doña Carmen sa sala ay nagdala ng nakakasakal na hangin sa buong bahay. Nakaupo ang biyenan niya sa pinakamalaking sofa, tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Ipinatong ni Clara ang mainit na tsaa sa mesa, ngunit bago pa man siya makalayo, tumama na ang malupit na salita ng matanda. Kailangan ni Hector ng tagapagmana. Clara, ilang taon na kayong kasal? 10 taon. Kailangan mo nang tanggapin ang pagkukulang mo bilang babae. Ang mga mata ni Doña Carmen ay puno ng panghuhusga. Tila sinusuri ang bawat depekto ni Clara mula ulo hanggang paa. Hindi pwedeng maputol ang lahi namin dahil lang sa pagiging baog mo. Niyuko ni Clara ang kanyang ulo. Sanay na siya sa ganitong mga patalim na salita. Ngunit ngayon, bawat bigkas ng kanyang biyenan ay nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Nagpaalam si Clara upang kumuha ng karagdagang asukal sa kusina. Ngunit pagbalik niya sa pasilyo, napatigil siya. Mula sa nakawang na pinto ng sala, narinig niya ang boses ni Vanessa. Hindi niya alam na naroon din pala ang kanyang pinsan. "Huwag po kayong mag-alala, tita. Ginagawa naman po namin ni Hector ang lahat." Malambing at tila nahihiyang sabi ni Vanessa. Narinig ni Clara ang marahan at nasisiyahang tawa ni Doña Carmen. "Siguraduhin mo lang na mabilis kang mabubuntis, Hisha. Isikreto mo muna sa kanya ang namamagitan sa inyo ng anak ko. Kapag lumaki na ang tiyan mo at nakasiguro na tayo sa apo ko, palalayasin natin ang pilay na yan. Nakakasawa na ring makita ang pagmumukha niya rito." Para bang binuhusan ng kumukulong tingga ang buong katawan ni Clara. Ang buong pamilya ay alam ang panloloko. Sabwat silang lahat sa pagyapak sa kanyang pagkatao. Ginamit lamang siya bilang isang malaking palamuti, isang magandang bantay bahay, habang ang mga tunay na ahas ay malayang gumagapang sa kanyang higaan. Ang kahuli-hulihang hibla ng kanyang awa at utang na loob sa pamilyang ito ay tuluyan ng napatid. Kinahapunan, sa ilalim ng madilim at umuulan na kalangitan, nakarating si Clara sa isang maliit at lumang kapehan sa labas ng syudad. Ang amoy ng kape at lumang kahoy ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. Sa pinakasulok ng silid, nakaupo ang isang lalaking may kalmadong mga mata. Si Attorney Leo. Pagkaupo ni Clara sa harap nito, hindi na niya napigilan ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginig sa sunod-sunod na paghikbi. Ibinuhos niya ang lahat ng pighati, ang sakit ng 10 taong sakripisyo na tinumbasan ng kawalang hiyaan. Pinanood lamang siya ni Leo nang may malalim na pag-unawa. Hindi ito nagsalita ng mga walang kwentang pag-alo. Sa halip, iniunat ni Leo ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ng dulo ng manggas ng damit ni Clara. Isang maliit at simpleng kilos, walang anumang mali siya, ngunit sapat upang iparamdam kay Clara
na hindi siya nag-iisa. Ang init mula sa kamay ni Leo ay tumagos sa malamig na mundo ni Clara, nagbigay ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Nang unti-unting kumalma ang paghinga ni Clara, inilapag ni Leo ang isang makapal na brown folder sa gitna ng mesa. Tiningnan ito ni Clara nang may halong pagtataka at kaba. Ang asawa mo ay masyadong tiwala sa sarili niya at masyadong gahaman sa pera, panimula ni Leo. Ang boses nito ay formal, ngunit may diin ng determinasyon. Para makaiwas sa malalaking buwis at para maitago ang mga sikretong ari-arian sa gobyerno, gumamit siya ng isang dummy account at kumpanya. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang folder. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga legal na dokumento ng pinakamalalaking asset ng negosyo ni Hector. Ngunit hindi pangalan ng kanyang asawa ang nakasulat doon. Tiningala niya si Leo, naghihintay ng kumpirmasyon. Pangalan mo ang nakalagay sa lahat ng sikretong yaman niya, Clara. Pagpapatuloy ni Leo, ang mga mata nito ay nag-aapoy ng katarungan para sa kaibigan. Nasa iyo ang legal na kapangyarihan. Pwede nating kunin lahat. Ang gabi ay balot ng katahimikan, maliban sa tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Clara. Nakaupo siya sa gitna ng kanilang malawak at marangyang sala. Hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang ilang mga dokumento na maingat niyang inayos sa tulong ni Leo. Ito ang simula ng kanyang tahimik na pagbawi. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa garahe, sinundan ng pagbukas ng mabigat na pinto ng bahay. Pumasok si Hector, na amoy alak at bakas, ang pagod sa mukha. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging mapagmataas. Dire-diretso siyang naupo sa tapat ni Clara, ni hindi man lang ito binati ng maayos. Bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin. May halong inis na sabi ni Hector habang niluluwagan ng kanyang kurbata. May kailangan lang akong ipakita sa iyong mga papeles, babe. Sabi kasi ng accountant mo, kailangan na itong mapirmahan para sa tax adjustment ng kumpanya. Kalmadong sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay malambing at walang bahid ng pagdududa. Isang sining ng pagpapanggap na unti-unti na niyang nasasakdal. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng mga karaniwang papeles sa negosyo, ay maingat niyang isiningit ang asset transfer form, ang dokumentong maglilipat ng unang 20% ng kumpanya sa kanyang personal na pangalan bilang solong pag-aari. Kinuha ni Hector ang panulat. Ngunit bago pa man niya ito idikit sa papel, napatigil siya. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang isang partikular na linya sa gitna ng pahina. Ano to? Bakit parang may nakasulat na transfer of shares? Tumibok ng mabilis ang puso ni Clara. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nararamdaman niya ang pamumuo ng malamig na pawis sa kanyang mga palad. Ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng takot. Marahan siyang tumayo at pumunta sa likuran ni Hector. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa at sinimulan itong hilutin ng dahan-dahan. Ginamit niya ang bawat haplos upang madistract ang diwa nito. Iyan yung sa adjustment na sinasabi ni Attorney Gomez. Para raw hindi makwestiyon ng gobyerno yung mga yaman natin. Alam mo namang mas ligtas kung nakapangalan muna sa akin ang ilang bahagi. Di ba? Katulad ng ginawa mo noon, ang init ng kamay ni Clara at ang banayad na pagmasahe sa kanyang batok ay tila nagpapahina sa depensa ni Hector. Sa sobrang pagod at impluwensya ng alak, hindi na nito makuha pang mag-isip ng malalim. Gusto na lang nitong matapos ang gabi at makapagpahinga. Sige na nga, masyado kasing madaming hinihingi ang kumpanyang yan. Reklamo ni Hector bago mabilis na itinalaga ang kanyang pirma sa bawat pahina. Nang matapos ang huling pirma, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang tagumpay na may halong pait. Nakuha na niya ang unang bahagi ng kanyang kalayaan.
Ngunit ang presyong kailangan niyang bayaran ay ang patuloy na paghipo sa balat ng lalaking kinasusuklaman nun niya. Matapos umakyat ni Hector sa itaas, nagmamadaling pumasok si Clara sa banyo sa silong. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig. Kinuha niya ang sabon at sinimulang kuskusin ang kanyang mga kamay. Kinasusuklaman niya ang sarili sa bawat pagpapanggap na ginagawa niya. Kinuskus niya ang kanyang balat hanggang sa ito ay mamula at humapdi. Na tila ba matatanggal ng sabon ang duming naramdaman niya mula sa pagpapakitang tao kay Hector. Ang bawat hapdi ay paalala na ang bawat hakbang patungo sa katarungan ay may kasamang sakripisyo ng kanyang kaluluwa. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at lumabas ng banyo, balak ng magpahinga. Ngunit pagpasok niya sa kanyang kwarto, napatigil siya. Naroon si Vanessa, nakatayo sa gitna ng silid, habang hawak ang mga papeles na kakapirma lang ni Hector. Ang mukha ng kanyang pinsan ay puno ng kuryosidad at pagdududa. "Ate, ano tong mga hawak mo? Bakit parang itinatago mo yata ang mga to kay Kuya Hector?" Mapanuring tanong ni Vanessa. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa loob ng ilang sandali, ang hangin sa kwarto ay tila naging kuryente sa tindi ng tensyon. Alam ni Clara na isang maling sagot lang ay pwedeng gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nanatiling kalmado ang mukha ni Clara. Kahit na sa loob-loob niya ay tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vanessa, hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng takot o pagkagulat. Marahan niyang kinuha ang mga papeles mula sa kamay ng kanyang pinsan. Ang kanyang pagkilos ay banayad, ngunit puno ng awtoridad. "Huwag kang masyadong maingay, Vanessa. Baka magising si Hector," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig at seryoso. "Ang mga dokumentong yan, para sa'yo ang karamihan yan." Napakunot ang noo ni Vanessa. Ang pagdududa sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. "Anong ibig mong sabihin, ate? Para sa akin?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. "Alam ko ang lahat, Vanessa. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Hector." Nakita ni Clara ang biglang paglaki ng mga mata ng kanyang pinsan at ang panginginig ng mga labi nito. Ngunit hindi niya ito hinayaang makapagsalita. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Pagod na ako, Vanessa. Pagod na akong maging asawa ng isang lalaking hindi ako pinapahalagahan. Kaya ang mga papeles na yan ay insurance para sa'yo. Kapag dumating ang araw na maghiwalay kami, gusto kong may makuha ka para hindi ka kawawa. Ayaw kong matulad ka sa akin na walang hawak na kahit ano." Ang kasakiman ni Vanessa ay mabilis na lumamon sa anumang hinala nito. Ang ideya na magkakaroon siya ng sariling pera at seguridad nang hindi na kailangang umasa sa kabutihang loob ni Hector ay tila isang napakagandang musika sa kanyang pandinig. "Talaga, ate? Ginagawa mo to para sa akin? Siyempre, pamilya tayo, di ba?" Tugon ni Clara, habang sa loob-loob niya ay halos masuka siya sa sarili niyang mga salita. "Kaya itago mo lang ang sikretong ito. Kapag nalaman ni Hector na inililipat ko ang mga asset sa pangalan natin, siguradong magagalit siya. Hayaan mo lang siyang pumirma at kapag handa na ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang bahagi mo." Naniwala si Vanessa. Yumakap pa ito kay Clara ng mahigpit, nagpapasalamat sa kabutihang loob ng pinsang tinatraydor niya. Pag-alis ni Vanessa, naiwang mag-isa si Clara sa dilim. Ang pakiramdam ng tagumpay ay may halong matinding pagkamuhi sa sarili. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa mga ahas na nakapaligid sa kanya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Hector, muling nakipagkita si Clara kay Attorney Leo. Sa isang tahimik na silid sa likod ng isang lumang gusali, isinagawa nila ang mga huling hakbang ng transaksyon. Ang unang bahagi ng pondo mula sa mga ibinentang shares ay matagumpay na nailipat sa isang offshore account na hindi kailanman matutunton ni Hector. Nagsisimula na ang pagguho ng kanyang kaharian, Clara.
Meryong sabi ni Leo habang tinitingnan ang kumpirmasyon sa screen ng laptop. Matapos ang kanilang pagkikita, naglakad-lakad si Clara sa isang maliit na mall. Napadpad ang kanyang mga paa sa harap ng isang tindahan ng mga kagamitan sa sayaw. Pumasok siya at kinuha ang isang pares ng bagong-bagong sapatos na pangbalit. Isang matagal na panahon na ang nakalipas mula nang naramdaman niya ang ganitong pananabik. Ang sapatos na ito ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ay simbolo ng kanyang kaluluwang pilit niyang binubuhay muli. Ito ang pangako niya sa kanyang sarili na muli siyang sasayaw, hindi na para sa palakpak ni Hector, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Pag-uwi niya sa bahay, napansin niyang bakante ang sala. Marahil ay wala pa si Hector at nasa labas si Vanessa. Nagpasya siyang linisin ang kusina upang maaliw ang kanyang isipan. Ngunit habang itinatapon niya ang mga basura sa malaking timba sa likod, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa gitna ng mga itinapong tissue at balat ng pagkain, may isang maliit na puting plastic na bagay na nakasilip. Kinuha ito ni Clara nang may halong kaba. Isang pregnancy test. Nanlamig ang buong katawan ni Clara habang tinititigan ang dalawang matingkad na pulang linya sa maliit na bintana ng aparato. Ang positibong resulta ay tila isang huling hantungan ng kanyang nakaraan. Hindi na kailangang magtanong pa kung kanino ito galing. Alam niyang ito na ang huling piraso ng puzzle na tuluyang wawasak sa pamilyang matagal niyang pinangalagaan. Narinig niya ang tunog ng paghinto ng sasakyan ni Hector sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kaba ang naramdaman niya, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Ang laro ay naging mas mapanganib at wala na siyang balak na magpahuli. Ang buong kabahayan ay nababalot ng ingay at halimuyak ng mga putahing inihanda para sa taunang fiesta. Ang tunog ng mga kubyertos na nagtatamaan, ang malakas na tawanan ng mga kamag-anak, at ang masiglang musika na nagmumula sa mga speaker ay tila isang masayang pagdiriwang para sa lahat. Maliban kay Clara, para sa kanya, ang bawat dekorasyon at bawat ngiti ng mga bisita ay tila isang makulay na takip sa isang madilim at mabahong katotohanan. Si Doña Carmen ay nasa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at tila isang reynang nagmamando sa mga katulong. Sa bawat pagkakataon na may lalapit na kamag-anak upang bumati, hindi pinalalampas ng matanda ang pagkakataong paringgan ang kanyang menopausing manugang. Naku mare, mahirap talaga kapag ang bahay ay walang tunog ng bata. Sayang ang yaman ni Hector kung walang magpapatuloy. Malakas na sabi ni Doña Carmen habang nakatingin ng diretso kay Clara na noon ay nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang iba kasi rito, parang tuyong sanga na. Wala nang kakayahang mamunga. Isang mahinang tawanan mula sa mga kamag-anak ang sumunod. Naramdaman ni Clara ang init ng hiya na umakyat sa kanyang mga pisngi, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang latigo, ngunit sa halip na masaktan, ginamit niya ang hapdi nito upang patibayin ang kanyang loob. Ang mga taong ito na kumakain ng kanyang inihandang pagkain sa loob ng kanyang bahay ay ang mga parehong tao na handang itapon siya sa oras na mawala ang kanyang silbi. Samantala, si Vanessa ay tila isang ganap na lady of the house. Kung umasta ito, ay parang siya ang tunay na asawa ni Hector. Inuutusan niya ang mga katulong ng may awtoridad at madalas na sumasandal sa balikat ni Hector sa harap ng maraming tao, gamit ang dahilan na siya ay nahihilo o napapagod. Ate Clara, pakikuha naman ng dagdag na tissue para sa mga bisita at pakicheck na rin kung luto na ang lechon sa labas. Utos ni Vanessa ng may matamis, ngunit mapanuyang ngiti. Tumangulang si Clara at lumakad patungo sa kusina. Sa ilalim ng kaguluhan, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipagtsismisan, mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Attorney Leo. Gawin mo na ngayon.
Lipat na ang lahat ng shares habang abala sila sa piyesta. Ang maikling utos ni Clara. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng kumpirmasyon. Sa isang simpleng pagpindot sa screen, ang 50% ng shares ng kumpanya ni Hector, ang mismong pundasyon ng kanilang yaman, ay tuluyan nang nailipat sa kanyang pangalan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng kanyang galit. Bumalik siya sa sala at tahimik na kumuha ng isang piraso ng balat ng lechon. Dinamdam niya ang langot-ngot nito sa kanyang bibig habang pinapanood ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang kanyang pinsan na nagpapakitang tao sa harap ng mga bisita. Ang bawat tawa nila ay tila isang musika ng pagkatalo na hindi pa nila nalalaman. Tumayo si Hector sa gitna ng silid at itinaas ang kanyang baso ng alak. Isang toast para sa ating pamilya, para sa katapatan, pagmamahalan, at sa masaganang kinabukasan nating lahat. Lahat ay nag-cheers, lahat ay uminom, lahat ay naniwala sa kasinungalingan ng lalaking iyon. Ngunit bago pa man makaupo ang lahat, biglang tumayo si Vanessa at kinuha ang mikropono mula sa tabi ng sound system. Ang kanyang mukha ay namumula sa kaba at pananabik, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang lihim na hindi na niya kayang itago. Sandali lang po, may gusto po akong i-announce sa inyong lahat, lalo na kay Kuya Hector, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa mikropono na kumuha ng atensyon ng bawat tao sa loob ng ballroom ng kanilang bahay. Tumingin si Vanessa kay Clara nang may mapanghamong titig bago muling ibinaling ang paningin kay Hector na noon ay gulat na gulat sa kapangahasan ng kanyang kirida. Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Hector ay tila maririnig sa buong silid nang mabilis siyang tumayo at hinablot ang mikropono mula sa kamay ni Vanessa. Isang pilit na tawa ang pinakawalan niya upang tabunan ang tensyong bumabalot sa paligid. Ang mga bisita ay nagpalitan ng mga nagtatakang tingin, habang si Doña Carmen ay bahagyang napaatras. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot na mabulgar ang kanilang lihim sa harap ng mga kamag-anak. Pasensya na kayo, medyo nakainom lang ang pinsan ni Clara, paliwanag ni Hector. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na pagkontrol. Vanessa, halika muna rito. Magpahinga ka na sa loob. Halos kaladkarin ni Hector si Vanessa patungo sa kanyang silid-aklatan. Sumunod si Clara ng tahimik, nananatiling anino sa likod ng pintong hindi tuluyang naisara. Mula sa dilim ng pasilyo, narinig niya ang bawat matalim na salitang binitawan ng dalawa. Ano bang sa tingin mo ang ginagawa mo? Gusto mo ba tayong mapahiya sa lahat? Bulyaw ni Hector. Ang tunog ng kanyang paghampas sa mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pagod na akong magtago, Hector. Buntis ako. Kailangan ko ng kasiguruhan. Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ayaw kong lumaki ang anak ko na tinatawag na anak sa labas. Pakasalan mo ako. Humanap ka ng paraan para mawala na si Clara sa buhay natin. Ang bawat salita ay parang asidong tumatagas sa pandinig ni Clara. Ngunit sa halip na manghina, naramdaman niya ang isang malamig na pagkakataon. Ito na ang tamang oras upang tapusin ang lahat. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang mukha, at marahang kumatok sa pinto bago pumasok. Babe Vanessa, ano bang nangyayari rito? Malambing na tanong ni Clara, tila isang inosenteng asawa na nag-aalala lamang. Gulat na napalingon ang dalawa. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Hector, habang si Vanessa ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Clara. Ginamit ni Clara ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nilapitan niya si Hector at ipinakita ang huling set ng mga papeles na dinala ni Leo. Hector, mukhang kailangan nating ayusin to agad. Sabi ni Attorney Gomez, may mga banta ng demanda sa kumpanya dahil sa mga tax issues. Mas mabuti kung ililipat muna natin ang titulo ng bahay na to sa pangalan ko para hindi ma-freeze ng gobyerno kung sakaling magkagulo.
Para na rin sa seguridad niyo ni Vanessa, kung sakaling may mangyari, mungkahi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng malasakit na mapanlinlang. Dahil sa takot sa iskandalo at sa panggigipit ni Vanessa para sa seguridad, hindi na nag-isip ng malalim si Hector. Para sa kanya, si Clara ay nananatiling ang tapat at sunod-sunurang asawa na gagawin ang lahat para sa kanya. Mabilis niyang itinalaga ang kanyang pirma sa dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng kanilang mansyon sa pangalan ni Clara. Nang makuha ang kailangan, tahimik na lumabas si Clara. Sa tulong ni Leo sa pamamagitan ng mabilis na mga mensahe na siguro nilang ang lahat ay legal at hindi na mababawi. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang lahat, mula sa pagkapagod sa fiesta, nagsimulang mag-empake si Clara. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas o mga gamit na binili ni Hector. Isang maleta lamang ang kanyang inihanda. Naglalaman ng kanyang mga lumang gamit sa pagsayaw, ilang mahahalagang dokumento, at ang kanyang dignidad. Bago siya lumabas ng kwarto, napatigil siya sa harap ng pader sa gilid ng pinto. Doon, makikita ang mga marka ng lapis na nagpapakita ng sukat ng kanyang taas at ni Hector noong bago pa lamang silang kasal at puno pa ng pangarap ang bahay na yon. Maranyang hinaplos ang mga markang yon, ang kanyang mga daliri ay naramdaman ang bawat ukit ng nakaraan. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya kumuha ng isang brush at puting pintura. Maingat niyang pinintahan ng pader. Binubura ang bawat bakas ng kanilang pinagsamahan hanggang sa muling maging malinis at maputi ang ibabaw nito. Binubura niya ang 10 taon ng kanyang buhay na puno ng kasinungalingan. Kinabukasan ang anniversary gala ng kumpanya, ang gabing itinakda ni Hector para sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngunit para kay Clara, ito ang gabing itinakda niya para sa kanyang tuluyang paglaya. Inilapag ni Clara ang kanyang wedding ring sa ibabaw ng kanilang marriage contract na iniwan niya sa mesa sa sala. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan ay tila isang huling pamamaalam sa isang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Ang gabi ng anniversary gala ay binalot ng labis na karangyaan. Ang bawat sulok ng malawak na ballroom ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango ng mga piling bisita. Ang tunog ng mga kristal na basong nagtatamaan sa gitna ng tawanan at ang malamyos na musika mula sa orkestra ay lumilikha ng isang atmosfera ng tagumpay. Ito ang gabing pinakahihintay ni Hector, ang pagdiriwang ng kanyang 10 taong pamumuno sa kumpanya. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, ang lahat ng atensyon ay nalipat sa isang direksyon. Pumasok si Clara na suot ang isang nakamamanghang pulang damit na gawa sa seda. Ang kulay nito ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng madilim na silid. Hindi na siya ang boring na asawang laging nasa anino ni Hector. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukhang puno ng determinasyon. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng grasya. Isang paalala na sa ilalim ng lahat ng sakit, siya pa rin ang tanging balerina na hinangaan ng lahat. Hindi na niya ininda ang dating kirot sa kanyang paa. Ang kanyang kaluluwa ang nagdadala sa kanya ngayon. Napatigil si Hector sa pakikipag-usap sa kanyang mga business partners. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at paghanga. Ngunit may halong kaba na hindi niya maipaliwanag. Si Vanessa naman, na nakatayo sa tabi ni Hector, ay halos mangisay sa inggit. Ang plano ni Vanessa na agawin ang eksena sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanyang pagbubuntis ay tila nabaon sa limot dahil sa ningning ni Clara. Ate, ang ganda mo yata masyado ngayon. Parang masigit pa sa kailangan ng event na to. Mapanuyang bati ni Vanessa. Pilit na itinatago ang kanyang pagkainis sa ilalim ng isang pekeng ngiti. Tiningnan ni Clara si Vanessa mula ulo hanggang paa
Isang malamig na tingin na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Siyempre, Vanessa, ang gabing ito ay puno ng mga revelasyon. Kailangan kong maging handa para sa pagtatapos ng isang kabanata. Hindi na hinintay ni Clara ang sagot ng dalawa. Naglakad siya patungo sa harapan, binabati ang mga bisita ng may dignidad na hindi mapapantayan. Ramdam niya ang mga mata ni na Hector at Vanessa na nakatitig sa kanyang likuran, naghihintay ng anumang pagkakamali. Nagsimula ang programa. Umakyat si Hector sa entablado at nagbigay ng isang mapagmataas na talumpati tungkol sa kanyang mga sakripisyo para sa kumpanya. Pinuri niya ang kanyang sarili, ang kanyang katalinuhan, at ang kanyang tapat na pamilya. Habang nagsasalita ang kanyang asawa, tahimik na lumapit si Clara sa operator ng teknikal na aspeto ng event. May iniabot siyang isang maliit na USB drive. Palitan mo ang video montage ni Mr. De La Vega ng nilalaman nito. Iyan ang huling sorpresa ko para sa kanya. Utos ni Clara sa isang tinig na walang panginginig. Matapos ang talumpati ni Hector, kinuha ni Clara ang mikropono. Ang buong ballroom ay tumahimik. Ang lahat ay nakatingin sa magandang asawa ng CEO. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang asawa ni Hector sa loob ng 10 taon, marami akong nakitang pagbabago sa kanya at sa kumpanyang ito. Ngayon, sa gabing ito ng anibersaryo, nais kong ipakita sa inyo ang tunay na pundasyon ng tagumpay na ipinagmamalaki natin. Panimula ni Clara, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Tumingin siya kay Hector na noon ay nakangiti pa sa pag-aakalang isa itong tribute para sa kanya. Tumingin din siya kay Vanessa na nakahanda ng tumayo para sabihin ang tungkol sa bata. Panoorin po natin ang maikling pagbabalik-tanaw na ito, sabi ni Clara bago siya bumaba ng entablado. Namamatay ang mga ilaw sa paligid. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay unti-unting nagliwanag. Ang lahat ay naghihintay ng mga larawan ng tagumpay at masayang pamilya. Ngunit nang lumitaw ang unang imahe, ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng malalakas na bulungan. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga bisita ay tumigil sa gitna ng hangin. Sa malaking screen, sa halip na mga larawan ng parangal at tagumpay, ay lumitaw ang mga dokumentong nagpapatunay ng malalaking paglipat ng pera sa mga dummy accounts, ebidensya ng malawakang tax evasion na matagal nang itinatago ni Hector. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Kasunod nito ay ang mga kuha ng kamera mula sa loob ng kanilang sariling bahay. Mga sandali ng paglalambing ni na Hector at Vanessa sa likod ni Clara, ang kanilang mga tawa, habang pinag-uusapan ang pagpapaalis sa pilay na asawa. Kapag nakuha na ang lahat ng gusto nila, ang bawat bulungan ay naging parang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang mga business partners ni Hector ay nagsimulang mag-iwas ng tingin. Ang ilan ay galit na tumayo, habang ang mga kamag-anak ay hindi malaman kung saan titingin sa tindi ng hiya. Si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namuti at halos mawalan ng malay habang naririnig ang sariling boses sa video na kumukonsinti sa kataksilan ng kanyang anak. Nanlalamig na napatingin si Hector sa screen bago mabilis na hinarap si Clara. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at desperasyon. Anong kabalastugan ito, Clara? Itigil mo to. Pinapahiya mo ang pamilya natin. Susugod sana si Hector upang saktan si Clara. Ngunit mabilis na humarang si Attorney Leo kasama ang 2 security guards. Ang mabigat na kamay ni Hector ay napigilan sa gitna ng hangin, isang simbolo ng kanyang nawawalang kapangyarihan. Tapos na ang pagpapanggap, Hector, kalmadong sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid. Hindi ko pinapahiya ang pamilya mo. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo noong pinili mong itraidor ang taong nagbigay sa iyo ng lahat. Lumapit si Clara kay Hector at inabot ang isang itim na envelope.
Sa loob nito ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng shares na nasa pangalan ni Clara ay naibenta na sa isang third party at ang mansyon na tinitirhan nila ay wala na rin sa ilalim ng pangalan ni Hector. Wala na ang kumpanya, Hector. Ang natira na lang ay ang pangalan mo na punong-puno ng dumi. Patuloy ni Clara nang may malamig na ngiti. At Vanessa, sayo na siya. Kasama ng lahat ng utang at kasong kakaharapin niya simula bukas. Bagay kayo sa isa't isa, dalawang ahas sa isang butas. Hindi na hinintay ni Clara ang anumang sagot. Tinalikuran niya ang kaguluhan, ang mga sigaw ni Doña Carmen, at ang pagmamakaawa ni Hector na biglang nagbago ang tono nang mapagtantong wala na siyang pera. Sa bawat hakbang ni Clara palabas ng ballroom, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang mga balikat. Ang bawat yapak ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang himig ng paglaya. Paglabas niya sa dambuhalang pinto ng building, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. Isang malalim at malayang paghinga na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil ang lahat ng luha niya ay naubos na sa loob ng 10 taong pananahimik. Ang tanging naramdaman niya ay ang purong ginhawa ng isang taong sa wakas ay gising na mula sa isang masamang panaginip. Kinabukasan, sa gitna ng init ng araw, naglakad si Hector patungo sa kanyang pangunahing bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ang kanyang card sa teller. Umaasa siyang may natira pa kahit kaunti para makapagsimula siyang muli o makatakas. Ngunit ang teller ay tumingin sa kanya ng may halong pait at awa pagkatapos tingnan ang computer screen. Pasensya na po, Mr. De La Vega. Zero balance po ang lahat ng accounts nyo. Na-withdraw na po ang lahat ng pondo kahapon pa. Ang paningin ni Hector ay biglang nalamlam. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala habang nararamdaman niya ang pag-ikot ng mundo. Ang hari ng kumpanya ay isa na ngayong pulubi sa gitna ng kalsadang dati ay pagmamay-ari niya. Ang hampas ng mga alon sa pampang ng Palawan ay tila isang malamyos na oyayi na nagpapakalma sa bawat himaymay ng pagkatao ni Clara. 6 na buwan na ang lumipas mula nang iwan niya ang magulo at madilim na mundo ng Maynila. Dito, sa maliit na bayang ito, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na dagat, natagpuan niya ang katahimikang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng isang simpleng silid na gawa sa kawayan at kahoy, tinatanaw ni Clara ang kanyang mga mag-aaral, mga batang taga-isla na ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang sinusubukang gayahin ang kanyang bawat galaw. Wala silang mamahaling sapatos o tutu, ngunit ang kanilang determinasyon ay sapat na upang mapuno ng buhay ang maliit na studio. Ang tunog ng mga paa na tumatama sa sahig ay sumasabay sa ritmo ng dagat sa labas, lumilikha ng isang kakaibang musika ng pag-asa. Hindi na nararamdaman ni Clara ang dating hapdi sa kanyang pilay na paa. Tila ba ang bawat pagturo niya sa mga bata ay nagpapagaling din sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Dito, hindi siya ang asawa ng isang CEO o ang balerinang nabigo. Siya lang si Clara, isang guro, isang kaibigan, at isang babaeng malaya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit pagkatapos ng klase, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa labas. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na pababa mula rito, si Attorney Leo. May dala itong isang basket ng mga sariwang prutas at ilang pagkaing paborito ni Clara mula sa lungsod. Mukhang mas malakas ka na kaysa noong huli tayong nagkita. Bati ni Leo ng may malawak at tapat na ngangiti. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Naglakad sila sa tabing dagat habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay kahel at lila. Hinubad ni Clara ang kanyang mga sapatos
at hinayaang maramdaman ng kanyang mga talampakan ang lambot at lamig ng basang buhangin. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanya, ito ay simbolo ng kanyang muling pagbabalik sa lupa, ang kanyang pagiging totoo sa sarili. Salamat sa pagbisita, Leo. Minsan, nakakalimutan ko na may mundo pa pala sa labas ng islang ito, sabi ni Clara habang nakatingin sa malayo. Hindi ko lang matiis na hindi makita kung gaano ka nakasaya rito. Tugon ni Leo. Walang bahid ng pagmamadali sa kanyang mga salita. Walang panggigipit. Ang kanilang relasyon ay tila isang mitya na dahan-dahang naglalagablab, puno ng respeto, paghanga, at isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Clara, alam mo namang laging may puwang para sa'yo sa buhay ko. Kahit nasaan ka pa, napatigil si Clara at tumingin kay Leo. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang muli siyang makakadama ng tunay na pagpapahalaga. Ngunit bago pa man lumalim ang usapan, kinuha ni Leo ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Dumating ito sa opisina ko kahapon. Galing ito sa Maynila, sabi ni Leo habang iniabot ang sulat. Kinuha ito ni Clara nang may halong kaba. Alam niyang ang anumang balita mula sa kanyang nakaraan ay maaaring gumising sa mga aninong pilit niyang itinutulog. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Clara, patungkol ito kay Hector, panimula ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinapanood ang pagbabago sa mukha ni Clara. Hindi naging madali ang buhay niya simula nang umalis ka. At ngayon, mukhang umabot na siya sa dulo ng kanyang tinatahak. Napatitig si Clara sa papel. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Hector ay hindi nagdala ng katuwaan sa kanya, kundi isang uri ng bigat na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan ng isla ay tila biglang nabalot ng isang bagong hamon. Habang tinatamasa ni Clara ang kapayapaan sa gitna ng asul na dagat ng Palawan, ang lungsod ng Maynila ay naging isang buhay na impyerno para sa mga taong nagtaksil sa kanya. Ang nagdaang 6 na buwan ay tila isang mahabang bangungot para kay Hector. Ang dating hari ng kumpanya ay naging biktima ng sarili niyang mga maling desisyon. Ang bawat kaibigan na dati ay humahalik sa kanyang mga yapak ay tila mga bula na naglaho ng mabalitaan ang kanyang pagbagsak. Wala nang sumasagot sa kanyang mga tawag at ang bawat pintong kinakatok niya para sa tulong ay nananatiling sarado. Sa isang maliit at madilim na apartment na malayo sa karangyaan ng dati nilang mansyon, ang ingay ng paligid ay hindi nagmumula sa musika, kundi sa walang katapusang bangayan. Si Vanessa, na dati ay tila isang maamong pusa, ay naging isang mabangis na leon mula nang mawala ang luho sa kanyang buhay. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging instrumento ng pagmamahalan, kundi isang sandata ng panunumbat. Hector, bakit hindi pa rin nababayaran ang kuryente? Ang init-init dito at kailangan ko ng vitamins para sa baby. Sigaw ni Vanessa habang padabog na ibinababa ang isang baso sa mesa. Sabi mo yayaman tayo kapag wala na si Clara, pero tignan mo tayo ngayon. Namumulubi tayo. Tumahimik ka, Vanessa. Ginagawa ko ang lahat. Kasalanan ko bang nilinis ni Clara ang lahat ng accounts bago siya umalis? Ganti ni Hector. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Ikaw ang nagpumilit na paalisin siya agad, di ba? Ngayon, pagtiisan mo ang hirap na to. Kasalanan ko pa. Ikaw ang tanga dahil ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kontrol. Singhal ni Vanessa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng ganda, ay bakas na ang pagod at galit. Wala kang kwenta. Mas mabuti pa nung si Clara ang kasama mo. Kahit paano ay hindi ako nagugutom. Sa kabilang kwarto, nakarinig si Lalo ng mahinang pag-ubo. Si Doña Carmen, na dati ay napakagara at mapagmataas, ay nakahiga na lamang sa isang lumang kama. Ang kanyang kalusugan ay mabilis na bumagsak
dahil sa matinding hiya sa lipunan. Hindi na niya kayang harapin ang kanyang mga dating kaibigan sa club at ang bawat tsismis tungkol sa kanilang pagbagsak ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang matandang Reyna ay isa na ngayong anino ng nakaraan, naghihintay na lamang sa isang bukas na wala ng katiyakan. Isang gabi, ang pagtatalo ni na Hector at Vanessa ay umabot sa sukdulan. Pinag-aawayan nila ang natitirang barya sa wallet ni Hector na dapat sana ay pambili ng gatas. Ibigay mo sa akin yan. Kailangan ko yan para sa check-up ko bukas. Pilit na kinukuha ni Vanessa ang pera mula sa kamay ni Hector. Huwag ngayon, Vanessa. Kailangan nating bayaran ang upa. Baka palayasin tayo rito. Bulyaw ni Hector habang pilit na iniiwas ang kanyang kamay. Sa gitna ng kanilang paghahablutan, naramdaman ni Hector ang isang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at isang matinding bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting pamanhid ng kanyang kaliwang braso na tila ba ang daloy ng kanyang dugo ay biglang huminto. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay gulo-gulo at hindi maintindihan. Ang kanyang mukha ay bahagyang tumabingi at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hector? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang mag-inarte riyan. Inis na sabi ni Vanessa, hindi napapansin ang panganib na kinakaharap ng lalaki. Ngunit hindi na nakasagot si Hector. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mabigat na katawan sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatingin sa kisame, habang ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang dating makapangyarihang lalaki ay nakahiga ngayon sa gitna ng dumi, walang kakayahang igalaw ang kahit isang daliri. Nakahandusay si Hector sa malamig na sahig ng kanilang maliit na apartment. Ang kalahati ng kanyang muka ay tila naging bato, hindi na magawang igalaw, habang ang kanyang kaliwang mata ay pilit na nakatingin kay Vanessa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tulong, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay isang mahina at gurgling na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang baradong gripo. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nakatayo lang si Vanessa sa kanyang harapan, hawak pa rin ang kanyang tiyan. Walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang muka. Sa halip, ang nakadungaw sa kanyang mga mata ay purong pandidiri. Tiningnan niya si Hector na tila ba isang maduming basahan na nakakalat sa sahig. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Hector, malamig na sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tila ba nakikipag-usap lang siya tungkol sa panahon. Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko ng kasiguruhan at tignan mo ang sarili mo ngayon. Isa ka ng lumpo. Lumuhod si Vanessa sa tabi ni Hector, ngunit hindi para alalayan ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang pumasok sa bulsa ng pantalon ni Hector. Kinuha niya ang wallet nito at ang huling mamahaling relo na itinatago pa ng lalaki, ang relong regalo sa kanya ni Clara noong kanilang ikalimang anibersaryo. Sorry, Hector, pero hindi ako pwedeng mag-alaga ng isang taong hindi na makapagbibigay sa akin ng luho. Hindi ako ipinanganak para maging nurse ng isang paralisadong lalaki. Patuloy ni Vanessa habang isinisilid ang mga nakuhang gamit sa kanyang bag. Kailangan ko ng kinabukasan para sa anak ko. At ang kinabukasang iyon ay wala sa tabi mo. Tumayo si Vanessa at naglakad patungo sa pinto. Ni hindi na niya nilingon ang lalaking minsang naging kasabwat niya sa pagtataksil. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila isang huling hantungan para kay Hector. Naiwang mag-isa si Hector sa gitna ng sarili niyang suka at mga luha. Doon, sa gitna ng matinding katahimikan at kawalan ng lakas, muling nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ni Clara. Naalala niya kung paano siya inaalagaan ng kanyang asawa sa bawat pagkakataong may karamdaman siya.
Ang malambot na haplos ng kamay nito, ang mainit na sabaw, at ang mga salitang nagbibigay ng lakas. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Bumabagtas sa kanyang pisngi bago ito humalo sa dumi sa sahig. Ngayon niya lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mahinang tinig ay napalitan ng isang matinis na sigaw nang makita ang kalagayan ng kanyang nag-iisang anak. "Hector! Anak ko!" Ang pag-iyak ng matanda ay puno ng pait. Sinubukan niyang buhatin ang anak, ngunit ang kanyang sariling panghihina ay naging hadlang. Sa gitna ng desperasyon, habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa kanyang mga braso, kinuha ni Doña Carmen ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang nag-iisang pangalan na alam niyang may sapat na kabutihan upang sila ay tulungan. Pinindot niya ang numero at hinintay ang pagsagot ng nasa kabilang linya. "Clara, Clara, maawa ka sa amin." Ang pag-iyak ni Doña Carmen ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang pagmamataas. "Ang anak ko? Si Hector. Mamatay na siya, Clara. Ikaw na lang ang pag-asa namin." Ang tunog ng mga alon sa pampang ng Palawan ay tila biglang naglaho nang marinig ni Clara ang basag na boses ni Doña Carmen sa kabilang linya. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na kadena na pilit siyang hinahila pabalik sa isang madilim na hukay na akala niya ay tuluyan na niyang natakasan. "Maawa ka, Clara. Huwag mong pabayaan ang asawa mo. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nakapirma sa papel bilang asawa niya." Ang pag-iyak ni Doña Carmen ay may kasamang matinding pagsusumamo, ngunit may halong panggigipit na pamilyar sa pandinig ni Clara. "Banal na obligasyon mo ang mag-alaga sa kanya. Iyan ang turo sa atin bilang mga Pilipina, ang manatili sa tabi ng asawa kahit gaano pa kahirap. Ikaw na lang ang pag-asa namin." Nanatiling tahimik si Clara habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang init nito ay hindi sapat upang pawiin ang panlalamig ng kanyang puso. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang pananahimik, ang mga gabing umiiyak siya habang ang kanyang biyenan ay tinatawag siyang walang silbi. Naisip niya ang pagtataksil ni na Hector at Vanessa. Ngayon, pagkatapos nilang sirain ang kanyang buhay, tatawagin nila siyang muli dahil kailangan nila ng isang tagapagligtas. Naramdaman ni Clara ang paglapit ni Leo sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi agad bumigay sa emosyon. "Hindi mo na siya obligasyon, Clara. Pinutol na nila ang ugnayan niyo noong sandaling pinili nilang traidorin ka," mahinahong sabi ni Leo nang matapos ang tawag. "Ang pagpili sa sarili mong kapayapaan ay hindi isang kasalanan." Buong gabi ay hindi nakatulog si Clara. Nakatingin siya sa kanyang mga sapatos sa bale na nakalagay sa gilid ng higaan. Naalala niya ang kanyang mga mag-aaral, ang kanilang mga tawa, at ang mundong itinayo niya sa islang ito. Alam niyang kung babalik siya, kailangan niyang harapin muli ang lahat ng sakit. Ngunit alam din niya na hanggat hindi niya tinatapos ang kabanatang ito ng personal, laging may aninong susunod sa kanya kahit nasaan pa siya. Kinabukasan, nagtungo si Clara sa kanyang maliit na studio. Pinanood niya ang kanyang mga mag-aaral na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw. Ang bawat galaw nila ay puno ng laya at saya. Doon niya napagtanto na hindi niya pwedeng isuko ang kaligayahang ito para sa isang lalaking kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Ngunit kailangan niyang bumalik sa Maynila, hindi upang maging asawa o nurse ni Hector, kundi upang tuluyang isara ang pinto ng nakaraan. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay tila isang pagbabalik sa isang masamang panaginip. Ang ingay ng syudad, ang usok, at ang nagmamadaling mga tao ay kabaligtaran ng katahimikan sa Palawan. Pagdating sa ospital,
Ang amoy ng gamot at antiseptic ay agad na sumalubong sa kanya, nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit at pighating naranasan niya sa loob ng ospital noong siya ang may karamdaman at walang Hector na nag-alaga sa kanya. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng charity ward. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang makarating siya sa tapat ng isang kwarto, napatigil siya. Mula sa loob, naririnig niya ang tunog ng isang makina na tumutulong sa paghinga at ang mahinang ungal ng isang taong hirap na hirap kumuha ng bawat hangin. Nanginginig ang kamay ni Clara habang hinahawakan ng doorknob. Alam niyang sa pagbukas ng pintong ito, wala nang balikan. Huminga siya ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon upang alalahanin ang asul na dagat ng Palawan bago dahan-dahang pinihit ang pinto. Ang bawat hakbang ni Clara sa loob ng kwarto ng ospital ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng nakaraan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na semento ay nagpabigat sa kanyang bawat paghinga. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng malamig at maputlang ilaw ng fluorescent, nakahiga ang lalaking minsang naging mundo niya. Si Hector ay isa na lamang anino ng dati niyang kalakasan. Ang kanyang katawan ay tila lumiit sa ilalim ng puting kumot at ang kalahati ng kanyang mukha ay nananatiling walang buhay at nakalaylay. Nang marinig ang yabag ng sapatos ni Clara, dahan-dahang gumalaw ang kanang mata ni Hector. Nang makita niya ang kanyang asawa, isang kakaibang kinang ng pag-asa at pagsisisi ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kanang kamay, nanginginig at hirap na hirap. Tila gustong abutin ang dulo ng damit ni Clara. Isang mahina at basag na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang pagtatangkang bigkasin ang pangalan ng babaeng kanyang minaltrato. Pumasok si Doña Carmen, bit-bit ang isang palanggana ng tubig at isang lumang bimpo. Agad nitong iniabot ang bimpo kay Clara nang may pilit ng ngiti. Clara, salamat at dumating ka. Hayan, punasan mo na ang asawa mo. Kanina pa siya hindi mapakali, tila ikaw lang ang hinahanap. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng panggigipit. Pilit na ibinabalik si Clara sa papel ng isang masunuring asawa. Ikaw ang mas nakakaalam kung paano siya alagaan. Gawin mo na ang tungkulin mo bilang kabiyak niya. Umatras si Clara. Hindi niya tinanggap ang bimpo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan at pagkatapos ay kay Hector. Ang puot na dati ay naglalagablab sa kanyang puso ay wala na. Ang natira na lamang ay isang malalim at tuyong pagod. Hindi ako naparito para maging nurse niya, Mama. Hindi rin ako naparito para maging asawa niya muli. Ang boses ni Clara ay kalmado, ngunit kasing tigas ng bato. Naparito ako dahil gusto kong makita sa huling pagkakataon ang dahilan kung bakit ko kailangang palayain ang sarili ko. Hinarap ni Clara si Hector. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang makita ang bawat patak ng luha na dumadaloy mula sa mata ng lalaki. Kinuha ni Clara ang isang envelope mula sa kanyang bag at inilapag ito sa side table. Iyan ang perang sapat para sa isang maayos na nursing home. Doon ka nila aalagaan, Hector. Doon ka magkakaroon ng mga taong babayaran para gawin ang mga bagay na akala mo ay karapatan mo lang makuha ng libre mula sa akin. Patuloy ni Clara. Isang masakit na ungal ang pinakawalan ni Hector. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hangin. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Clara ang huling hapdi ng kanyang nakaraan. Marahan niyang iniunat ang kanyang kamay at inayos ang dulo ng kumot ni Hector. Isang huling kilos ng habag para sa taong naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Ngunit matapos iyon, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita, Hector. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko habang sumasayaw ako. Pero huwag mong iisipin na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik. Sabi ni Clara habang nakatingin
ng diretso sa mga mata ni Hector. Pinapatawad kita, pero hindi na kita mahal. At hinding-hindi na ako magiging alipin ng utang na loob na kayo lang naman ang gumawa. Tinalikuran ni Clara ang silid. Hindi na niya pinansin ang mga tawag ni Doña Carmen o ang mga kalos ng kama ni Hector na tila pilit na humahabol sa kanya. Sa bawat hakbang niya palabas ng charity ward, naramdaman ni Clara ang pagbagsak ng huling pader ng kanyang kulungan. Paglabas niya ng ospital, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Sinalubong siya ni Leo na nakasandal sa gilid ng kanyang sasakyan. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay sapat na upang iparamdam ang suporta at ang simula ng isang bagong bukas. Uwi na tayo? Tanong ni Leo nang may malambot na ngiti. Oo, Leo. Leo, uwi na tayo sa lugar kung saan malaya akong sumayaw. Sagot ni Clara habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang malamyos na awitin na dahan-dahang natatapos sa isang napakagandang nota. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang buhangin ay kasing puti ng mga pangarap na muling nabuhay, nakatayo si Clara habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagmistulang isang canvas ng ginto at lila. Sumasalamin sa kapayapaang namamayani na sa kanyang puso. Sa kabilang panig ng bansa, sa madilim at masikip na bahagi ng lungsod, tinatapos ni Vanessa ang kanyang sariling kabanata sa likod ng mga rehas ng bakal. Ang kanyang kasakiman ay naging mitya ng kanyang pagbagsak nang subukan niyang muling manloko ng isang mayamang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakalusot. Ang batang isinilang niya ay nasa pangangalaga na ngayon ng mga malalayong kamag-anak, malayo sa laso ng kanyang impluensya. Samantala, sa isang tahimik na silid ng nursing home na binabayaran ng pondo mula sa mga accounts ni Clara, nakatitig si Hector sa kisame. Ang kanyang katawan ay nananatiling bilanggo ng sarili nitong panghihina. Ang bawat pag-ikot ng electric fan sa kisame ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong binaliwala niya ang babaeng handa sanang ibigay ang lahat para sa kanya. Naghihintay siya sa bawat pagbukas ng pinto. Umaasang isang araw ay papasok ang pamilyar na anino ni Clara, ngunit ang tanging dumarating ay ang malamig na hangin ng katotohanan. Dito sa Palawan, malusog at puno ng buhay si Clara. Ang kanyang maliit na paaralan ng pagsayaw ay hindi na lamang isang silid. Ito ay naging isang tahanan para sa mga batang nagnanais mangarap. Ang bawat galaw ni Clara sa harap ng kanyang mga mag-aaral ay hindi na nagdadala ng sakit sa kanyang lumang pilay. Ang sining ng kanyang pagsayaw ay naging sining ng kanyang paggaling. Naglakad si Leo patungo sa kanya, bitbit ang isang baso ng malamig na inumin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa simpleng pagngiti ni Leo, naramdaman ni Clara ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naging mapanakit. Isang pag-ibig na marunong maghintay, marunong rumespeto, at higit sa lahat, marunong tumanggap sa kung ano ang tunay na halaga ng bawat isa. Walang mabilisang pangako, walang mabulaklak na salita, kundi isang tahimik at matibay na pangako ng pagsasama sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Nagawa ng magpatawad ni Clara, hindi dahil karapat-dapat ang mga nanakit sa kanya sa kapatawarang yon, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang binyen sa gitna ng mga alon at sa bawat ngiti ng mga batang tinuturuan niya. Natutunan niya na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang saktan ang mga nanakit sa atin, kundi ang mabuhay ng masaya, malaya, at rito sa lugar na ito, ang muling sumayaw ng walang takot. Sa huling sandali ng dapit hapon, sinimulan ni Clara ang isang marahang sayaw sa tabing dagat. Hindi para sa palakpak ng mga manonood, hindi para sa paghanga ng isang asawa, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Ang kanyang pulang bestida ay sumasabay sa hangin, tila isang ibon na sa wakas
ay nakalaya mula sa hawla. Sa bawat pag-ikot niya, ang mga bakas ng kanyang paa sa buhangin ay agad na binubura ng dagat. Tila ba sinasabi na ang nakaraan ay wala na at ang tanging mahalaga ay ang magandang bukas na naghihintay sa kanya.